Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Muling yanig ng isang matinding pag-atake ang bansang Sudan matapos ilunsad ng Rapid Support Forces o RSF ang sunod-sunod na opensiba gamit ang mga drone sa estratehikong lungsod ng Al-Obeid at maging sa mismong kabisera ng bansa. Ayon sa mga nakasaksi, ang biglaang pagpapakawala ng mga drone ay naganap matapos dumanas ng sunod-sunod na pagkatalo ang grupong paramilitar sa iba't ibang bahagi ng bansa laban sa opisyal na hukbo ng Sudan. Sa lungsod ng Al-Obeid, kinumpirma ng mga lokal na residente na hindi bababa sa 8 armadong drone ang ipinadala ng RSF upang bombahin ang mga piling lugar. Agad namang kumilos ang sistemang panlaban sa himpapawid ng militar upang harangin ang mga ito. Sa kabila nito, iniulat ng mga medikal na otoridad na 2 sibilyan ang kumpirmadong nasawi, habang marami pang iba ang kasalukuyang ginagamot dahil sa matitinding sugat na natamo. Ang Al-Obeid ay itinuturing na isang napakahalagang lungsod sa rehiyon ng Kordofan dahil nagsisilbi itong sentro ng transportasyon at supply sa bansa. Ang muling pag-atake rito ay nagpapakita ng desperasyon ng RSF na mabawi ang kanilang kontrol sa rehiyon. Ang estratehikong lokasyon ng lungsod ang dahilan kung bakit patuloy itong pinag-aagawan ng magkabilang panig sa mahabang panahon ng madugong labanang ito. Hindi lamang ang Al-Obeid ang naging target ng mga pag-atake ng drone. Iniulat din ng mga saksi sa kabiserang lungsod ng Khartoum at sa hilagang bahagi ng Atbara ang mga pagsabog mula sa himpapawid. Ito ang kauna-unahang pagkakataon mula noong buwan ng Mayo na muling nakaranas ang malalaking lungsod na ito ng malawakang pag-atake gamit ang mga drone na nagdulot ng malawakang takot at pangamba sa mga mamamayan doon. Sa bahagi ng Bahri na sakop pa rin ng mas malawak na rehiyon ng kabisera, isang drone ang bumagsak sa mismong bakura ng isang lokal na moske sa madaling araw. Ayon sa mga residente at sa mga bidyong nakuha ng Reuters, naganap ang insidente habang naghahanda ang mga tao para sa kanilang panalangin. Mabuti na lamang at walang naiulat na nasawi sa mismong moske, ngunit nagdulot ang insidente ng malaking pinsala sa istruktura ng gusali. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang pamunuan ng RSF upang akuin ang responsibilidad sa mga naganap na pag-atake gamit ang mga drone. Tikom din ang bibig ng militar ng Sudan hinggil sa pinsalang natamo ng kanilang mga pasilidad. Hindi pa lubos na maberipika ng mga independenteng mamamahayag kung saan eksaktong nanggaling ang mga drone at kung sino ang direktang nag-utos ng operasyong ito. Ang Al-Obeid ay matagal nang nakararanas ng matinding pagkubkob at walang humpay na pambobomba mula sa RSF. Dahil dito, halos tuluyan nang nawasak ang mga pangunahing infrastruktura para sa kuryente, tubig at supply ng pagkain. Ang kakulangan sa gasolina at mga kagamitang medikal ay nagbabadya ng isang napakalubhang krisis na makatao kung hindi agad makararating ang tulong mula sa mga pandaigdigang ahensya. Sa kasalukuyan, tinatayang may kalahating milyong katao ang naninirahan sa Al-Obeid. Kabilang sa malaking bilang na to ang humigit kumulang 100,000 bakwit o internally displaced persons na nauna nang tumakas mula sa iba pang mga lugar na sinalanta ng digmaan. Ang pagdami ng populasyon sa gitna ng matinding kakulangan sa pagkain at tubig ay lalo lamang nagpapahirap sa sitwasyon ng mga sibilyan sa loob ng lungsod. Bago ang muling pagsiklab ng labanan ngayong linggo, pansamantalang itinigil ng RSF ang kanilang mga pag-atake sa Al-Obeid dahil sa matinding presyur at panawagan mula sa internasyonal na komunidad. Gayunpaman, hindi nagtagal ang pansamantalang katahimikang ito matapos muling mag-ipon ng lakas ang magkabilang panig. Ipinapakita nito na mahirap pa ring makamit ang isang permanenteng tigil putukan sa pagitan ng dalawang paksyon. Ayon sa mga ulat mula sa loob ng militar at sa mga lokal na saksi, kapansin-pansin ang mabilis na pagpapadala ng karagdagang puwersa at mabibigat na armas ng magkabilang panig sa buong rehiyon ng Kordofan kamakailan. Ang militarisasyong ito ay nagpapahiwatig na naghahanda ang bawat panig para sa isang mas malaki at mas madugong sagupaan na maaaring magdulot ng mas maraming kaswalti sa hanay ng mga inosenteng sibilyan. Sa kasalukuyang takbo ng digmaan, nananatiling kontrolado ng RSF ang malaking bahagi ng rehiyon ng Darfur sa kanlurang Sudan, kung saan sinisimulan na nilang magtatag ng sarili nilang pamahalaan. Sa kabilang banda, ang opisyal na hukbo naman ng Sudan ang may hawak sa silangang bahagi ng bansa. Ang ganitong uri ng pagkakahati ay lalong nagpapalayo sa posibilidad ng mabilis na pagkakaroon ng pagkakaisa at kapayapaan sa bansa.
Upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at suporta ng mamamayan, kasalukuyang nagsasagawa ang militar ng Sudan ng mga hakbang upang patatagin ang lehitimasyon ng kanilang pamahalaan sa pamamagitan ng isang pambansang dialogo. Ngunit marami ang nagdududa kung magiging epektibo ito dahil hindi kasali sa usapan ng RSF at iba pang mga armadong grupo na may hawak sa malaking bahagi ng teritoryo ng bansa. Sa mga nakalipas na buwan, nakapagtala ng ilang mahahalagang tagumpay ang militar ng Sudan laban sa RSF. Kabilang dito ang pagbawi sa ilang estratehikong posisyon sa Kordofan, sa timog silangang estado ng Blue Nile at maging sa West Darfur. Ang mga tagumpay na ito ng pamahalaan ang nagtulak sa RSF na gumamit ng mga drone upang magsagawa ng mga biglaang pag-atake bilang paghihiganti sa pagkawala ng kanilang mga teritoryo. Bilang tugon sa mga naging pagkatalo ng kanyang puwersa, ang pinuno ng RSF na si Mohamed Hamdan Dagalo, na mas kilala sa tawag na Hemedti, ay nangakong dodoblehin nila ang kanilang mga pag-atake. Ipinahayag niya na hindi sila titigil hanggat hindi muling nararating at nasasakop ng kanyang mga tauhan ang kabiserang lungsod ng Khartoum na nabawi ng opisyal na hukbo ng pamahalaan noong unang bahagi ng nakaraang taon. Sa kabila ng mga naging kabiguan sa ilang lugar, ibinalita ng RSF noong Martes na matagumpay nilang naagaw ang bayan ng Gesan sa estado ng Blue Nile na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng bansa. Bagaman hindi nagbigay ng agarang komento ang pamunuan ng militar ng Sudan ukol dito, kinumpirma ng ilang lokal na residente ang pagpasok ng mga armadong rebelde sa kanilang komunidad na nagdulot ng kaguluhan. Kasunod ng pag-atake sa Gesan, mariing inakusahan ng lokal na pamahalaan ng mga miyembro ng RSF ng pananakit at pagnanakaw sa mga magsasaka habang nagtatrabaho ang mga ito sa kanilang mga bukirin. Sinabi ng mga opisyal na patuloy na lumalaban ang hukbo ng pamahalaan upang bawiin ang bayan at protektahan ang kabuhayan ng mga mamamayang lubhang na apektuhan ng walang saysay na karahasang ito. Kung ating babalikan ang kasaysayan, ang kasalukuyang digmaan sa Sudan ay nag-ugat sa hidwaan matapos ang tanyag na pag-aalsa ng mamamayan noong 2019 na nagpatalsik sa matagal ng diktador na si Omar al-Bashir. Matapos ang pagbagsak ng rehimen, nagkasundo ang militar at ang RSF na magbahagi ng kapangyarihan upang gabayan ang bansa patungo sa isang demokratikong sistema at mapayapang transisyon. Ngunit noong Abril 2023, tuluyang sumiklab ang madugong labanan dahil sa hindi pagkakasundo sa mga plano kung paano isasama ang puwersa ng RSF sa opisyal na hukbo ng bansa. Ang isyong ito, kasamang pagtatakda ng iskedul para sa pambansang halalan, ang naging mitsa ng hidwaan na sumira sa pangarap ng mga mamamayan ng Sudan na magkaroon ng isang mapayapa at demokratikong pamamahala sa bansa. Dahil sa patuloy na digmaang ito, idineklara ng United Nations o nagkakaisang bansa na ang sitwasyon sa Sudan ay isa sa pinakamalalang krisis na makatao sa buong mundo. Milyon-milyong mamamayan na ang nawala ng tirahan, nagugutom, at walang akses sa mga pangunahing pangangailangan habang patuloy na tumatanggi ang magkabilang panig na wakasan ng labanan sa pamamagitan ng diplomasya. Sa pagtatapos ng ating balita, nananatiling madilim ang hinaharap ng Sudan habang patuloy na nagpapatayan ang magkakapatid sa sarili nilang bayan. Ang panawagan ng buong mundo para sa kapayapaan ay tila patuloy na binabalewala ng mga pinuno ng magkabilang panig. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na kaganapan sa rehiyong ito upang ihatid sa inyo ang pinakabagong impormasyon dito lamang sa ating programa. Isang pambihirang kwento ng seguridad at lihim na operasyon ang ating tututukan ngayon. Nabulgar kamakailan ang dramatikong taktika ng US Secret Service kung paano nila iniligtas si dating Pangulong Donald Trump mula sa isang seryosong banta ng pagpaslang. Ginamit ng ahensyang tinatawag na decoy o pain upang lituhin ang mga kaaway, partikular na ang banta mula sa bansang Iran. Nangyaring insidente noong hapon ng Hulyo 8 matapos dumalo si Trump sa NATO Summit sa Ankara, Turkey. Sumakay siya sa sikat na Air Force One VC-25A na may kulay asul at puti. Kumaway pa siya sa mga mamamahayag bago sumara ang pinto ng eroplano. Ngunit ang hindi alam ng marami, ito ay simula pa lamang ng isang napakalaking palabas upang ilihis ang atensyon ng sinumang nagbabalak na pumatay sa kanya sa mapanganib na rehiyon. Ilang minuto matapos sumara ang pinto, palihim na lumabas si Trump sa gilid ng Air Force One. Sumakay siya sa isang truck ng pagkain o catering truck na ginagamit sa paliparan upang hindi mapansin. Mula rito, inilipat siya sa isang mas maliit na eroplanong militar, ang C-32A. Ang mabilis at sekretong pagpapalit na ito ng sasakyang panghimpapawid ay isinagawa sa gitna ng matinding tensyon at mahigpit na seguridad ng militar.
Kinumpirma mismo ni Donald Trump ang pangyayaring ito sa isang panayam noong Agosto 11. Sinabi niya na sumunod lamang siya sa mahigpit na rekomendasyon ng Secret Service at ng militar. Ayon sa kanya, nais ng mga eksperto sa seguridad na sumakay siya sa ibang eroplano na may kaparehong antas ng kaligtasan ngunit mas ligtas sa paningin ng kaaway. Dahil dito, nagpasya siyang sundin ang payo para sa kanyang sariling proteksyon. Ayon sa isang opisyal ng Estados Unidos, ang mabilisang desisyon na palitan ng eroplano ay ginawa matapos makatanggap ang mga ahensiya ng intelligence ng Estados Unidos ng napakakapani-paniwalang impormasyon. Ayon sa ulat, mayroong aktibong plano ang Iran na patayin ang dating Pangulo. Dahil ang Turkey ay may direktang hangganan sa Iran, naging mas sensitibo ang sitwasyon, kaya kinakailangan ang mabilis at radikal na hakbang sa seguridad. Habang si Trump ay ligtas na lumipad gamit ang eroplanong militar na C-32A, ang dambuhalang Air Force One naman ay lumipad patungong Amerika, nalulan lamang ang ilang opisyal ng White House at mga mamamahayag. Ang mga reporter na ito ay walang kamalay-malay na sila pala ay ginamit bilang pain o decoy upang akitin ang anumang posibleng pag-atake sa himpapawid, habang ang tunay na target ay ligtas na nakalayo gamit ang ibang ruta. Ayon kay Ronald Kessler, isang kilalang manunulat tungkol sa Secret Service, ang ganitong uri ng panlilinlang o decoy operations ay hindi na bago. Sa katunayan, isa ito sa mga pinakakaraniwang diskarte ng ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng pinuno ng bansa. Ang sining ng panlilinlang ay matagal ng bahagi ng kanilang protokol, mula sa simpleng pagpapalit ng sasakyan hanggang sa malalaking operasyon sa ibang bansa. Hindi lamang sa himpapawid ginagamit ang taktikang ito, kundi maging sa lupa. Ayon kay Robert McDonald, isang dating mataas na opisyal ng Secret Service, ginagamit din ang decoy sa tuwing bumibiyahe ang convoy ng Pangulo. Ang sikat na nakabaluting sasakyan na tinatawag na The Beast ay palaging may kasamang kakambal na sasakyan. Dalawang magkaparehong sasakyan ang bumabaybay sa kalsada upang lituhin ang sinumang sniper o terorista. Ibinahagi ni McDonald na nakaranas magmaneho ng The Beast noong panahon ni Pangulong George W. Bush na patuloy nilang pinagpapalit ang posisyon ng dalawang sasakyan sa gitna ng biyahe. Ginagawa nila ito sa mga madidilim na bahagi tulad ng ilalim ng tulay upang walang makapansin. Kahit sa simpleng biyahe patungo sa Andrews Air Force Base sa Washington, mahigpit na ipinatutupad ang taktikang ito upang walang makatiyak kung aling sasakyan ang kinalululanan ng Pangulo. Maging ang helicopter na Marine One na ginagamit ng Pangulo ay may katulad ding sistema. Karaniwan silang lumilipad sa grupo ng 3 magkakaparehong helicopter. Habang nasa himpapawid, patuloy nilang binabago ang kanilang formasyon at posisyon. Dahil dito, imposibleng malaman ng sinumang nasa lupa kung aling helicopter ang tunay na kinalululanan ng leader ng bansa na nagbibigay ng karagdagang proteksyon laban sa mga banta. Mas nagiging komplikado at detalyado ang mga taktikang ito kapag ang Pangulo ay bumibisita sa ibang bansa, lalo na sa mga lugar na may digmaan. Ayon kay Paul Eklof, isa ring dating ahente ng Secret Service, gumagamit sila ng iba't ibang technical na paraan upang guluhin ang mga signal at impormasyong maaaring makuha ng kaaway. Sa pamamagitan nito, hindi malalaman ng mga kalaban ang eksaktong schedule o ruta ng paglalakbay ng pinakamataas na pinuno. May mga makasaysayang halimbawa na rin ng ganitong operasyon. Noong Marso 2000, si Pangulong Bill Clinton ay lumipad patungong Islamabad, Pakistan gamit ang isang ordinaryong eroplanong walang marka. Ang eroplanong ito ay lumapag ilang minuto matapos ang opisyal na Air Force One na walang lulan kundi mga decoy lamang. Ginamit ang sikat na eroplano upang makuha ang lahat ng pansin at posibleng banta sa mapanganib na paliparan. Noong 2003 naman, nagpalabas ng anunsyo ang White House na si Pangulong George W. Bush ay magpapalipas ng Thanksgiving sa Texas. Ngunit sa katunayan, palihim siyang lumipad patungong Baghdad, Iraq na noon ay isang aktibong sona ng labanan. Ang Air Force One ay lumipad ng patay ang lahat ng ilaw sa loob at labas upang hindi madaling makita na naging bahagi ng isang matagumpay na lihim na misyon. Kamakailan lamang noong 2023, lihim ding dinala ng Secret Service si Pangulong Joe Biden sa Ukraine sa gitna ng digmaan laban sa Russia. Sa pagkakataong ito, 2 mamamahayag lamang ang pinayagang sumama sa kanya sa ilalim ng mahigpit na kasunduan na hindi sila maglalabas ng anumang balita hanggat hindi nakaaalis ang Pangulo. Ang antas ng pagiging lihim na ito ay nagpapakita ng pambihirang disiplina sa seguridad. Sa pinakabagong insidente kay Trump sa Turkey, naniniwala si McDonald na ang desisyon na patakbuhin ang operasyon sa huling minuto ay nagpapakita lamang na ang banta ay itinuring ng mga ahensya ng seguridad na napakaseryoso.
Hindi mag-aaksaya ng oras at kagamitan ng Secret Service para sa isang komplikadong pagpapalit ng eroplano kung walang matibay at kumpirmadong banta sa buhay ng dating leader ng bansa sa bansang iyon. Ayon sa mga ulat, ang banta mula sa Iran ay may kaugnayan sa patuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na matapos muling maglunsad ng mga airstrike ang Amerika laban sa mga grupong suportado ng Iran dahil sa pagkabigo ng mga negosasyon. Bagamat hindi pa nagbibigay ng pahayag ang gobyerno ng Iran, madalas sabihin ni Trump na siya ang pangunahing target ng paghihiganti ng bansang ito dahil sa kanyang mga nakaraang desisyon. Gayunpaman, ang paggamit sa mga mamamahayag at kawani ng White House bilang pain o decoy ay nagdulot ng matinding debate sa Amerika. Maraming eksperto ang nagtatanong kung may moral na obligasyon ba ang Secret Service na babalaan ang mga taong nakasakay sa Air Force One tungkol sa panganib. Ang ideya na ginamit ang mga sibilyan upang protektahan ang isang tao kahit pa ito ay ang Pangulo ay nagdulot ng malaking kontrobersya. Ayon kay Jake Tapper, isang kilalang mamamahayag na nakasama na sa mga lihim na biyahe ni Pangulong Obama, ang nangyari sa Turkey ay kakaiba sa mga naunang operasyon. Sinabi niya na bagamat karaniwan ang panlilinlang, ang paggamit sa isang buong eroplano na puno ng mga reporter bilang pain sa gitna ng isang seryosong banta ay lubhang mapanganib at bihirang makita sa ganitong uri ng operasyon. Sang-ayon din dito ang ilang dating opisyal ng CIA dahil sa panganib na kaakibat nito. Sa kabilang banda, ipinagtanggol naman ni Ari Fleischer, dating White House Press Secretary, ang naging desisyon ng Secret Service. Ayon sa kanya, kung may totoong banta sa buhay ng Pangulo, tungkulin ng ahensya na gawin ang lahat upang iligtas siya. Dagdag pa niya, hindi maaaring isapubliko ang pagpapalit ng eroplano dahil mawawalan ito ng saysay. Ang kaligtasan ng leader ng bansa ay mas mahalaga kaysa sa damdamin ng media. Sa huli, binigyang diin ni McDonald na ang Secret Service ay walang legal na obligasyon na ipaliwanag ang kanilang mga taktika o magbigay ng babala sa sinuman. Ang kanilang pangunahing misyon ay protektahan ang buhay ng Pangulo sa anumang paraan at ang pagpapanatili ng lihim ang kanilang pinakamabisang sandata. Ang kuwentong ito ay nagpapakita na sa mundo ng mataas na kapangyarihan, ang kaligtasan ay may napakamahal na presyo.